Kabanata 1591 Ang matandang may lihim. May tusong pag-iisip nga ba ang mga taong kalahating demonyo? Noon, nagdududa pa si Zephyr. Ngunit ngayon, wala na siyang alinlangan. Sigurado na siya, anumang lahi ang kaharap niya, may mga nilalang na kayang magplano, manlinlang, at magtago ng mas malalim na layunin. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang misteryosong elder ng angkan ng kalahating demonyo. Hindi matukoy ni Zephyr ang tunay nitong edad, ngunit isang bagay ang tiyak, ang aura ng matanda ay kakaiba. Napakalakas nito, ngunit tila hindi talaga sa kanya nagmumula. Para bang may ibang kapangyarihang ipinahiram sa kanya. Dahan-daw ang nagsalita ang matanda. Bata, hindi pa ba sapat ang nakita mo? Ngunit sa halip na kabahan, napangiti lamang si Zephyr. Hindi ka naman kagandahan, kaya sawa na akong tumingin sa'yo. Baka ikaw pa ang gustong tumingin sa isang gwapong lalaking gaya ko. Saglit na natigilan ang matanda. Hindi niya inaasahan na may isang binatang haharap sa kanya ng ganoon katapang at kaprangka. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, nagsalita muli ang elder. Ikaw ang pinaka-espesyal na taong nakilala ko. Bata ka pa, ngunit ang isip at lakas mo ay hindi nababagay sa edad mo. At mayroon akong kutob. Ang kinabukasan ng aming angkan ay maaaring magbago dahil sa iyo. Sa mga salitang iyon, lalong naging mapagmatsyag si Zephyr. Sino ba talaga ang matandang ito? Kaibigan. O isang mapanganib na utak na may nakatagong plano? Nagpakilala lamang ito bilang matandang lalaki, ngunit habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, napagtanto ni Zephyr na isa itong tusong sorrow. Bawat salita nito ay maingat. Bawat tanong ay tila may nakatagong bitag. Ngunit hindi rin basta-basta si Zephyr. Isang taong nabuhay ng 2 beses. Hindi niya hinayaang makakuha ang matanda ng kahit katiting na mahalagang impormasyon. Sa halip, siya ang nagsimulang makaramdam na may lihim na pakay ang matandang lalaki. Isang kutob. Isang napakalakas na kutob. At bihira siyang magkamali sa ganitong pakiramdam. Nakakagulat man, wala siyang naramdamang masamang hangarin mula rito. Dahil sa impluwensya ng matandang lalaki, ang mga kalahating demonyong dating maaaring maging kaaway ay biglang nagpakita ng paggalang kay Zephyr. Ano ba ang sinabi ng matanda sa kanila? At bakit tila biglang nagbago ang kanilang pagtingin? Sa huli, isiniwalat ng matandang lalaki ang isa pang nakakagulat na lihim. Ang lugar na kanilang kinaroroonan ay isang sinaunang angkan na nakaligtas sa paglipas ng napakaraming panahon. Ngunit anong lihim ang itinatago ng angkang ito? At bakit tila konektado si Zephyr sa kapalaran nito? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1592 Ang madilim na lihim ng sinaunang templo. Kinabukasan. Sa pag-alingaw-ngaw ng kampana, sabay-sabay na nagsimulang kumilos ang buong angkan. Lahat ay nagtungo sa iisang lugar. At bilang panauhing may mataas na paggalang, inimbitahan din si Zephyr. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang sinaunang templo. Ito ng bakas ng napakahabang kasaysayan. Bitek-bitek na ang mga pader nito, tila unti-unti nang nilalamon ng paglipas ng panahon. Ngunit sa kabila ng pagkasira nito, may isang napakalakas at sinaunang aura ang patuloy na dumadaloy mula sa kailaliman ng templo. At agad itong napansin ni Zephyr. Mas lalo siyang nagulat nang matuklasan niyang ang aura ng templong ito ay halos kapareho ng aura ng matandang lalaki. Nagkataon lang ba iyon? O may mas malalim na koneksyon ang dalawa? Sa labas ng templo, libo-libong kalahating demonyo ang nakaluhod. Ng pagsamba ang kanilang mga mata. Para bang ang templong ito ang kanilang tunay na Diyos. Dahan-daw ang nagsalita ang matandang lalaki. Ito ang banal na templo ng ating kalahating demonyong angkan. Ang pinagmumulan ng ating pananampalataya. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may kakaibang bagay na napansin si Zephyr. Sa likod ng mahinahong tinig ng matanda, may bahid ng pagkamuhi. May halong puot. Bilang elder ng kanilang angkan. Bakit niya kinamumuhian ang mismong bagay na sinasamba ng kanyang mga nasasakupan? Hindi ito pangkaraniwan. Tahimik na pinakawalan ni Zephyr ang kanyang strength of soul upang siyasatin ang templo. Ngunit sa isang iglap,
Buzz. Parang nagising ang isang nilalang na natutulog sa kailaliman nito. Isang nakakatindig balahibong aura ang sumabog mula sa loob. Puno ito ng kasamaan, kalupitan, at sukdulang puot. Para bang isang halimaw ang nakasilid sa loob ng banal na templo. Hindi pa iyon ang pinaka-nakakatakot. Sa isang kisap mata, sinalubong ng maringal na kapangyarihan ang kaluluwa ni Zephyr. Parang nais siyang lumunin ng buhay. Emph. Malamig na sumanghal si Zephyr at agad na binawi ang kanyang strength of soul. Ngunit bago tuluyang maputol ang koneksyon, nasulyapan niya ang tunay na anyo ng nilalang sa loob. Isang napakabangis na multo, na naglalabas ng nakapangangilabot na masamang enerhiya. Biglang lumingon si Zephyr sa matandang lalaki. Ngunit nakayuko lamang ito, nakapikit, na parang wala itong anumang nalalaman. Nagkataon lang ba iyon? O sadyang may itinatago siya? Lumapit si Beer at buong pagmamalaking nagsalita. Kuya Zephyr, ito ang banal na templo ng ating kalahating demonyong angkan. Dahil sa proteksyon nito, nabuhay ang aming lahi hanggang ngayon. Ngumiti lamang si Zephyr. Ngunit ang ngiting iyon ay puno ng pag-aalinlangan. Dahil sa kanyang pakiramdam, ang templong ito ay hindi banal. May isang bagay na napakamali rito. At habang mas tumatagal siyang nakatitig dito, mas lalo niya itong kinamumuhian. Ano nga ba talaga ang nakakulong sa loob ng sinaunang templong ito? At bakit tila may kinalaman dito ang matandang lalaki? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1593 Ang Pekeng Diyos ng Kalahating Demonyo. Habang pinagmamasdan ang sinaunang templo, lalo lamang tumitibay ang hinala ni Zephyr. Hindi ito isang banal na lugar. Isa itong pugad ng napakalalim na kasamaan. Biglang umalangaw-ngaw ang malakas na tinig ng matandang lalaki. Lumuhad kayong lahat. Sa isang iglap, sabay-sabay na lumuhad ang buong angkan ng kalahating demonyo. Ng pananampalataya ang kanilang mga mukha. Para sa kanila, ang templong ito ay higit pa sa kanilang sariling buhay. Ngunit si Zephyr ay nanatiling nakatayo. Tahimik niyang pinalawak ang kanyang strength of soul. At ang sumunod niyang nadiskubre ay nagpabigat sa kanyang puso. Mula sa loob ng templo, isang di nakikitang kapangyarihan ang dahan-daang kumalat. Isa-isa nitong hinihigop ang lakas ng pag-iisip ng bawat kalahating demonyong nakaluhod. Parang hindi nila namamalayan na unti-unti silang inuubos. Napakunot ang noo ni Zephyr. Lakas ng pag-iisip. Nilalamon nito ang lakas ng pag-iisip ng sarili nitong mga tagasunod. Sa sandaling iyon, naunawaan niya ang katotohanan. Ang isang tunay na Diyos ay maaaring tumanggap ng pananampalataya, ngunit nagbibigay rin ito ng biyaya at proteksyon kapalit. Ngunit ang templong ito ay puro paglamon lamang. Wala itong ibinabalik. Iisa lang ang kahihinatnan. Habang lumalakas ang nilalang sa loob ng templo, unti-unti namang nauubos ang buhay ng buong angkan ng kalahating demonyo. Isa ba itong templo? O isang kulungan ng halimaw? Bigla. Boom! Isang nakakasilaw na sinag ng liwanag ang sumabog sa kalangitan. Nagsimulang manginig ang buong sinaunang templo. At mula sa kailaliman nito, lumitaw ang isang napakalaking multo. Taglay nito ang napakalakas na presensya. May mahabang sungay sa noo na kahawig ng sa mga kalahating demonyo. Sa unang tingin, mistula itong isang banal na Diyos. Ngunit sa paningin ni Zephyr, isa lamang itong napakasamang nilalang. Ang mga mata nito ay pan ng kalupitan at kasakiman. Isang tingin pa lamang. Nakakakilabot na. Ngunit ang mas nakagugulat. Sa halip na matakot, lalo pang nagbunyi ang buong angkan. Nagising na ang ating Diyos. Sigaw nila habang puno ng pagsamba ang kanilang mga mukha. Hindi nila alam na maaaring ang Diyos na kanilang sinasamba ang siyang unti-unting sumisira sa kanilang lahi. Kasabay nito, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Nang inag ng husto ang matandang lalaki. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang mahiwagang tungkod. Namimilipit siya sa sakit. At ang galit na matagal niyang itinatago ay unti-unti nang lumilitaw sa kanyang mukha. Ano ba talaga ang kaugnayan ng matandang lalaki sa halimaw na nasa loob ng templo?
At ito na ba ang simula ng pagbubunyag ng pinakamadilim na lihim ng angkan ng kalahating demonyo? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1594 Ang pagkakanulo ng Peking Diyos. Habang pinagmamasdan ang nangyayari, may isang bagay na biglang naunawaan si Zephyr. Parang may dalawang kaluluwa sa loob ng katawan ng matandang lalaki. Dalawang nilalang. Na matagal nang nag-aagawan sa iisang katawan. Sa gitna ng matinding sakit, bigla siyang sumigaw. Nangako ka sa akin. Hindi mo gagalawin ang aking mga kababayan. Mula sa himpapawid, malamig na tumawa ang napakalaking multo. Ikaw ay aking lingkod. Ang lahat ng taglay mong kapangyarihan ay nagmula sa akin. At ngayon, nangangahas kang suwayan ako. Bawat salitang binitiwan nito ay pan ng pagmamataas at pananakot. Ngunit hindi umurong ang matandang lalaki. Mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa mahiwagang tungkod. Nangako kang paprotektahan mo ang aming kalahating demonyong angkan. Hindi mo sila uubusin para lamang sa sarili mong kapangyarihan. Ngunit malamig ang naging tugon ng halimaw. Hindi sapat ang lakas na nakukuha ko. Kailangan ko pa ng higit. Upang tuluyang makabawi. Nakakagulat. Habang nagaganap ang pagtatalong ito, patuloy pa ring nakaluhod ang buong angkan. Wala ni isa sa kanila ang nakaalam sa tunay na nangyayari. Sa kanilang paningin, patuloy pa rin nilang sinasamba ang isang huwad na Diyos. Biglang lumingon ang malaking multo. Tumitig ito sa isang direksyon. At nanlamig ang puso ni Zephyr. Ayalay mo sa akin ang kalahating demonyong iyon. At pangangakuan kong mabubuhay pa ang inyong angkan ng 100 taon. Agad na naunawaan ni Zephyr ang tinutukoy nito. Si Beer. Gagamitin siya bilang handog. Nagnitngit sa galit ang matandang lalaki. Huwag mong subukan. Sa isang iglap, sumabog ang kanyang kapangyarihan. Sa likuran niya ay lumitaw ang isang dambuhalang anino. Isang Diyos na may ulo ng tigre at katawan ng tao. Naglalabas ito ng nakapangangilabot na aura ng pagpatay. Kahit mamatay pa ako, hinding-hindi kita hahayaang saktan si Beer. Kasabay ng kanyang sigaw, rumagasa ang dambuhalang anino patungo sa halimaw sa loob ng templo. Ngunit, malamig lamang itong ngumisi. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan? Boom! Mula sa templo ay bumuhos ang napakaraming sinag ng madilim na liwanag. Parang mga kuko ng demonyo ang mga ito habang walang awang sumalakay sa dambuhalang anino. Isa-isang nabasag ang kapangyarihan ng Diyos na may ulong tigre. Kahit anong pilit nitong lumapit, hindi nito maabot ang halimaw. Napakalaki ng agwat ng kanilang lakas. Sa kabila nito, hindi pa rin sumuko ang matandang lalaki. Galit na galit siyang sumigaw. Kung alam ko lang noon na isa kang napakasamang halimaw. Hinding-hindi kita tutulungan. Bumalik ka sa impyerno. Sa mismong sandaling iyon. Malakas niyang ibinagsak sa lupa ang mahiwagang tungkod. At kasabay ng dagandong na iyon. Tila magsisimula na ang tunay na digmaan. Ano ang mangyayari kapag tuluyang nagbanggaan ang matandang lalaki at ang halimaw sa loob ng templo? At may iligtas ba ni Zephyr si Beer bago pa maging huli ang lahat? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1595 Ang pag-atake sa Peking Diyos. Boom! Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong templo. Kasabay nito, muling sumiklab ang nakakatakot na aura ng Diyos na may ulong tigre. Sa kanyang palad, unti-unting nabuo ang isang napakalaking bowl ang enerhiya. Sa isang iglap, buong lakas niya itong pinakawalan patungo sa masamang multo. Ngunit malamig lamang nang umisi ang halimaw. Ang kapangyarihang ginagamit mo ay ako ang nagbigay sa iyo. At ngayon, ginagamit mo ito laban sa akin. Karapat-dapat ka lamang mamatay. Sa sandaling iyon, biglang nanlamig ang ekspresyon ni Zephyr. Nararamdaman niyang isang napakalakas na puwersa ng kaluluwa ang papalapit upang durugan ang matandang lalaki. Ngunit kakaiba ang kapangyarihang ito. Hindi ito ordinaryong espiritual na lakas. Para itong isang mabagsik na espiritong nilikha lamang para pumatay. Biglang nagsalita ang hari ng sumpang Diablo. Hindi iyan karaniwang espiritual na pag-atake. Isa itong nakamamatay na espiritu.
At napakahalaga ng kapangyarihang taglay ng halimaw na iyon. Hindi na nagatubili si Zephyr. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sumabog ang napakalakas na strength of soul. Death Sting. Swoosh. Sa bilis na hindi makita ng mata, bumaon ang matalim na atake sa kaluluwa ng halimaw. Boom. Parang isang espada itong tumagos sa matigas na depensa. Sa unang pagkakataon, umalangaw-ngaw ang isang nakakabinging sigaw ng sakit. Naglitawan ang malalalim na bitek sa katawan ng napakalaking multo. Malinaw na nasugatan ito. At ngayon lamang nito tuluyang napansin ang presensya ni Zephyr. Sinamantala ng matandang lalaki ang pagkakataon. Ngayon na. Mabilis niyang iwinagayway ang mahiwagang tungkod. Kasabay nito, muling lumitaw ang dambuhalang Diyos na may ulong tigre. Isa-isa nitong nilikha ang mas malalakas na bowl ang enerhiya. Sunod-sunod na rumagasa ang mga ito patungo sa halimaw. Samantala, ang buong angkan ng kalahating demonyo ay nananatiling nakaluhod. Hindi nila alam na isang matinding labanan na pala ang nagaganap sa kanilang harapan. May isang misteryosong kapangyarihang pansamantalang nagpamanhid sa kanilang kamalayan. Kaya wala silang nakikita. Wala silang naririnig. Boom! 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 Sunod-sunod na tumama ang mga pag-atake. Sa tulong ni Zephyr, unti-unting napipigilan ang masamang multo. Ang dating mapagmataas na halimaw ay nagsimulang umungal sa matinding galit. Nagliyab ang mga mata nito. Ng puot ang mukha nito. At pagkatapos, isang nakakakilabot na sigaw ang yumanig sa buong kalangitan. Kayong mga hamak. Nangangahas kayong sugatan ako. Papatayin ko kayong lahat. Rumble. Kasabay ng nakabibinging dagandong. Nagsimulang manginig ang mismong kalawakan. Para bang may mas nakakatakot na kapangyarihang malapit ng magising. Ano ang tunay na anyo ng halimaw na ito? At kakayanin pa ba ni na Zephyr at ng matandang lalaki ang susunod nitong pag-atake? Abangan sa susunod na kabanata.